Hi guys, ngayon po ay paakyat tayo ng bundok, medyo mataas na bundok, matarik, kaya po ganito ang location. Mga nahaw, at makikita nyo po rin dito ang mga pananim na malalaking uri ng gabi. Ngunit karamihan sa mga ito ay tanim ng aking kapatid. Ang sa akin naman ang ibang mga pananim katulad ng mga puno ng kahoy na aking tinanim. Dati kong tanim na iba't ibang uri na klase ng kawayan na ngayon ay tumutubo na. Meron din ube. At mapapansin nyo po ay marami pong puno dito ng anahaw at mga nyog. At syempre dahil bundok, kailangan ko dito mag-ingat dahil minsan marami rin po ditong mga ahas at iba't ibang uri ng mga nangangagat na insekto. Pero meron din mga uri ng halaman na kapag nadaiti ka ay mamamantal ka at makatiit. Ngunit bago po tayo magpatuloy, aanyo po muna na magpakilala po ako sa inyo. Nais ko po munang magpakilala sa inyo ng aking channel. Life, environment, music and travel. Hi guys, the YouTubers, this is Abundio Forcado. Please don't forget to view, subscribe, like, comment or share. And please don't forget to click the notification bells so that you'll always be advanced to my vlogs. Thank you. Hi ka-YouTubers! My first 101 videos for my first 400 subscribers circulates in 4 aspects and concern of life: environment, music, and travel. By which life I intended to include philosophy, general information, history, morality, religion, simple tips of everyday chores, except personal gossip or chismis. And simple that we encountered in this our environment. This environment where or are not merely environment but surroundings that we have to care and we have to concern about to protect our natural environment or beauties, by which we consider them rare tourist attractions, because natural beauty in our life also because of natural interest. We have natural interest with our nature, human beings, animal and plants and other phenomena. We have to be united with them like singing in harmony. We can hear a melody, harmony and rhythm in every objects. So that's why I include music with my OPM in my vlogs. And as part of my entertainment, I will play my guitar to sing for my viewers and subscribers. And everyday's life, whatever we are doing, is an act of struggle and challenge, like we are sailing in an uncertain voyage in the perilous ocean. So I included travel in my vlogs. And as Ascent has put it, our life here on earth is a pilgrimage. So let's continue our life facing our challenge and trials. Don't give up while we are being encountered this challenge of pandemic. Let's pray to one another. Be lenient, understanding, be supportive, charitable. Don't misjudge others, but admonish them in a right way with a positive criticism out of concern and love. Respect others, love and be forgiving. I call myself my viewers, subscribers, and co-bloggers as my ka-YouTubers because I believe in biblical and scientific concept as one, that all things came from a cute thing, small bits, particles of atom, so that we are all cute. We came from cute and small bits origin. The Bible said, we came from the topsoil, from the dust, and we will return to dust. So let's be humble, ka-YouTubers. For my first 500 subscribers and to all viewers, thanks so much. Wow! To continue making new videos. Thanks to all. Hi guys, hindi lang po tayo doon para sa aking vlog ng mga academics. Hindi lang po doon sa mga konsepto ang ating pag-aaralan, kundi
Tayo rin po naman ay may panahon at mas malaki po ang panahon natin dito sa ating mga pagtatanim ng punong kahoy na dati ko na rin po talagang ginagawa at hilig ko po ito mula sa noong ako'y bata pa. Mula pagkabata ay nagtatanim na talaga ako, lalo nakakapagpaganda sa ating environment katulad ng mga namumulaklak na puno katulad ng nakikita nyo. Ang nakikita nyo po ay hindi po tanim na sadya, kundi ito po mula talaga sa wild o sa ligaw na halaman o shrub. At guys, kahit dito po sa aking home studio, makikita nyo po naman na meron pa akong halaman pa. Ito, tingnan nyo po, ito ay isa pong puno ng anahaw, ang ating pambansang dahon. Talaga po namang napakaganda kapag meron po tayong mga luntiang dahon o green dito kahit po sa loob ng bahay. Ang pagtatanim po naman ay para-paraan lang po yan. Hindi ko mawala tayong lupa na o pwestong pagtatamnan, hindi na tayo makakapagtanim. Tingnan nyo naman ang pag-iingat ko ng kahit po sa halimbawa nitong aking tinatawag na vintage sa tripod. Ang tripod na po ito ay hindi po bagong bili, kundi ito po ay mula po sa aking mga dating mga gamit namin na sa totoong camera talaga. Dalawang ami pong tripod, meron po kami sa tripod na pang totoong video cam. Ito naman po ay isa pang camera talaga, pang picture. Tripod po ito ng dating gamit, mga 1990s generation. Ito po ay kinonvert ko lamang po dito sa aking gamit na cellphone. Tingnan nyo, makikita nyo, dinugtong ko lang po ang monopod para lang po, dinugtong ko sa tripod na vintage at ginagamit ko po. Kaya ganun din po sa mga bagay katulad nitong puno ng anahaw na to, iniingatan po natin ang mga bigay ng Panginoong Diyos na mga bagay, lalo na ang halaman. At lagi ko pong sinasabi po sa aking mga vlogs na hindi po tayo pwedeng makapagawa hindi po tayo makakalikha ng artificial na punong kahoy o hayop o bunga. Ang tanong, makagawa man tayo ng artificial o plastic na punong kahoy, ang makakain ba natin ang bunga niyan? So yan po ang mga napakahalagang konsepto na dapat nating isipin na kung minsan hindi na po naiisip ng mga taong mga matatalino na nandun na sa taas. Nakakalungkot po na kung sino po yung mga nandyan sa taas sa katungkulan sa lipunan, sila pa yung mga nangungunang sumira ng ating kapaligiran dahil sa kanilang mga self-invested interest. Kaya mga kontraktor ng mga infrastruktura o mga, hindi ko nila lahat, pero yan po ang masakit na katotohanan. Tayo minsan mga karaniwang tao, ordinaryo, tayo pa yung nakakapag-isip ng ganito. Pero sa atin naman talaga nagsisimula yun. Sinasabing tayo ang nakakaalam ng problema natin. Hindi naman nakikita yan ng mga nando sa taas, lalo na yung mayaman. Halimbawa, kapag mainit ang panahon, naka-aircon naman yung mga may paglagay ng aircon. Pero tayo, ang gusto natin yung karaniwang hangin na nagmumula talaga sa presko ng halaman, yung galing sa oxygen na inihihinga ng mga halaman. Samantala po mga ka-cutubers, nandito po tayo ngayon sa likod bahay, sa aming pinagtataniman ng aming mga root crops at mga halaman dito sa aming orchard. At maririnig na po natin ngayon ang huni ng kuliglig o isang uri ng cricket. Naririnig po kadalasan sa bundok kapag malapit ng humapon o kapag magtatakip silim na. Welcome to my channel. Hindi po tayo makakalikha ng mga halaman o mga hayop na tayo gagawa maliban sa plastic. Ang tanong, makakain ba natin yung plastic na bunga ng punong kahoy o hayop na kinatay na plastic? So maganda po yan na dapat nating tingnan o isipin. Tingnan nyo po naman itong bulaklak na ito. Tingnan naman natin para na rin tayo nasa mga garden. O ito, isa to sa ligaw na bulaklak na galing sa amin sa likod ng bahay, garden. Ngunit ito pa itanim. At tingnan nyo po naman itong baso na kung tutuusin natanggal na ang hawakan. Pero pwede pa tayong mag-isip ng paraan upang ma-recycle natin ang mga gamit. Di ba po? Napakaganda po siyang taniman ng bulaklak na katulad ng nakikita nyo. Ito po ay magnat inuman ng kape. Ngayon ay may tanim na bulaklak. O di ba ang ganda? Kaya ito po ang aking nakikita rin naman sa iba na ginaya ko. Mga dapat gayahin na mabuti para sa atin. Maganda pala pagtamnan ang magna wala ng hawakan. O kahit anong mga bagay, lalo na ang plastic. Ang material, walang problema dahil nabubulok o nababasag, nakakahalo sa lupa katulad nito. Ngunit ang plastic talagang hindi po yan natutunaw kahit gaano man katagal na nasa ilalim ng lupa. Ngunit tingnan natin po ngayon, na-combine yung mag o tasa na pang dekorasyon at kapaligiran o maging sa ating kwarto, sa room ng gusali natin o ng ating bahay. Pero tingnan nyo po ang punong anahaw na ito.
Hindi po ako nag-i-encourage na manguha ng anahaw sa bundok o kabundukan. Bawal po 'yun at hindi maganda. Ito naman ay mula talaga sa napakaraming mga buhay na maliliit na anahaw sa mga bundok na, sa sarili namin. Bali po ang ibig ko sabihin nito, pwede po tayo magsadya magpatubo ng anahaw sa mga florera, sa mga ganito mga paso. Ngunit di pa ako nag-i-encourage na kumuha mismo. At ang bala ko naman ito, kapag malaki na ito, ibabalik ko na ito sa bundok. Doon ko na ito itatransplant pag malaki na. So magandang idea pala na magpatubo o gawing paraan na pagparami ng anahaw ang gawin nating plantitas. Buhayin po natin sa bahay, ilagay natin sa paso. Pag malaki na, i-transplant natin sa kabundukan, itanim natin. At magtanim naman tayo ng panibago sa paso. Panibago na namang tanim. Ganun na ang gagawin po natin. Buhayin natin sa paso. Pag malaki na, itatransplant natin. At ang nakikita nyo naman ngayon ay hindi po ito kinakain na puno o bulaklak. Bali hindi po ito edible flower o fruit. Ito po ang tinatawag na family of ginger. Ito po ang tinatawag na ginger buds, ornamentals o pangpaganda ng paligid, dekorasyon. Di po ba napakaganda ng bulaklak? Higanti po ang bulaklak nito, malaki talaga ito. Tingnan nyo naman ang taas ng puno, mas mataas pa sa tao. Nangangailangan po ito ng malaking pwesto kung magtatanim tayo. Hindi po ito pwede sa maliit na pwesto dahil nga po mataas siya at masyado pong mayabong ang kanyang mga sanga o dahon o puno. Pero napakaganda po. May presko ang environment at tingnan nyo, napakagandang tingnan. At ang isa pang halaga dito ay nakaka-prevent din ito ng soil erosion kapag tag-ulan o baha ang pagguho. Pero napansin ko lang na merong lumalapit na langaw. Siguro nasasarapan o nagagandahan siya ng amoy. Kaya lang, hindi lang naman langaw ang lumalapit dito. Marami din namang mga ibang insekto at mga lumilipad-lipad na mga tutubi at kung ano pang insekto. Siyempre, nagagandahan sila ng lugar. Sino ba naman di pupunta sa magandang lugar kahit tayong tao? Kaya kahit mga iba-ibang insekto at mga kulisap ay pupunta dito. At ito naman po sa amin, hindi lang po ang makikita natin ay medyo malalaking shrub o halaman. Meron din pong mga mabababa, maliliit katulad ng ito. At tingnan nyo naman po, nakakarinig po kayo ng kakaibang uri ng huni ng ibon na dito lang maririnig sa amin. Yan po ang kagandahan po talaga ng marami pang puno. At dito po ay makikita nyo rin po ang butterfly, mga dragonfly. At yung ibon rin na naririnig natin, yung ibon na yan ay hindi po kadalasang maririnig din sa ibang lugar. Maaring native lang po ito sa mga katulad ng mga kabundukan na lugar na malayo sa nila dati na kabihasnan o sa lungsod. Kahit nga dito sa amin, malapit sa bahay, naririnig pa rin kasi pumupunta na rin dito sa aming kabayanan yung mga ibon na to. Kung may narinig tayo dun sa bundok, to meron din. Yan, naririnig natin. Pinuntahan kong bundok ay hindi naman talaga masyado kalayuan. Kaya, ayan, dala pa rin dito. Meron din dito kasi malapit sa amin, sa likod bahay, meron ding ibon na ganyan. Tingnan nyo po ang punong anahaw na yan, sa loob na nauso na plantitos. Ayan po, mga ka-YouTubers, guys. Dala po namin ang pagtatanim ng halaman kahit po sa loob ng bahay. Mula labas hanggang sa loob, meron po kaming mga halaman, yung plantitas. Yan po. Ito naman yung paligid ng aming pader dito sa may labasan namin, sa labas ng bahay. Mula orchard, sa loob ng bahay, sa aking home studio, sa bundok na pinuntahan, meron pa akong pananim. Baka sabihin nyo na sa akin na sana all, sana lahat. Joke lang, hindi naman po tayo ganun kagaling. Pagtatanim ko ay yun po ang mga spare time lang na masasabi. Kumbaga, kailangan rin po natin may panahon tayo para sa ganyan. Yan, makikita po natin ang gumamela. Meron pong yung iba, di ko pa alam ang tawag. Ang ate ko, yung kapatid ko siguro alam. Pero yung iba, alam ko. Meron din po kami, kahit po yung sampalok, meron kaming bonsai niya na namunga na. May tanim kami. Pati yung punong nara na ating pambansang puno, meron. At meron din nga pong anahaw. Yan ang siguro may 5 akong punong anahaw sa loob ng bahay. Pero karamihan, yun na sa likod bahay namin, punong anahaw namin na namin pong paramihin.
at iba-ibang klase. Yan po, meron ding orchids na dati po marami yan. Namatay rin ang iba siguro. Napabayaan din nung ako'y pumunta ng Maynila. Di ko na naasikaso. Pero ngayong mula po ng 1 year na nakalipas na pandemic, umuwi ako. Uli ko na naman naasikaso. Pati yung aking kapatid, natutukan na talaga kaya medyo naibabalik na naman ang puno. Lalo na yung naisip ko rin na magtanim na pa rin, pati ng anahaw. Pero yung anahaw, gaya po ng inuulit-ulit ko, ayan po, yan ay sampalok. Yung anahaw naman po ay hindi ko naman intensyon na patuloy na paramihin na nasa bahay lang. Ang purpose ko po niyan, kapag malaki na, ililipat ko na, itatransplant ko na po yan muli sa bundok upang palakihin na. Na naman akong magpapatubo o tatanim ng panibago sa paso kapag maliit pa. At ngayon, yun nga po, paglaki, ibabalik sa bundok, itatanim. Ganon din po yung nara. Kasi ang nara naman ay madali lang talaga buhayin sa bahay. Nagpapapress ko ng bahay. At saka yan po ay identity natin. Magandang puno yan. Yan ang ating national tree. Ang national fruit naman yung mangga. Marami dito sa amin. At national leaves nga yung anahaw. So, maganda po ang pagtatanim ng mga puno. Nung nakaraang Pasko nga, yung ginawa kong Christmas tree, yung nakikita nyo. Yan po ay tunay na puno ng kahoy, yung sanga, na maraming sanga na tinatawag dito na amislag. Kaya lang, ang makikita nyo ay kalbo na Christmas tree. Kasi siyempre, tinanggal na namin yung mga nakabitin dyan na palamuti. Pinabalik namin kapag Pasko. Ngunit hindi namin tinanggal yung mismong sanga ng puno. Nilagyan namin ng ibang lagay. Yung nakikita nyo naman po, yan po ay ang ginagamit kapag Palm Sunday o Holy Week. Yung dahon na tinatawag dito na oliba. Hindi naman po yan ang tunay na oliba na tinatawag sa Israel sa kanyang pinagmulan. Yan ay isang uri ng palm na oliba ang tawag dito. Ayan po, meron pong may time po dito na mas marami pang makikita yung mga butterflies at meron ding ang bees at saka dragonfly. Pero ngayon parang medyo konti pa. Di ko alam, siguro sa weather din. Nung nakaraang taon, mas marami akong nakikita noon na iba-ibang kulay ng butterflies. Dahil nga siguro ngayon hindi po dire-diretso yung summer. Mas madalang ang talagang tag-araw. Umuulan pa rin. So siyempre nagtatago sila. Pero kahit papaano may nakikita pa, katulad ng kikita nyo yan, no? Yan ito. Yan ay butterflies. Butterfly dahil isa lang. So maganda talaga. Yan, iba't ibang uri ng maliliit at malalaking bulaklak, oh. Ang ganda, oh. Kaya yan po ito isa po itong tutubi. Pero hindi po ito karaniwang tutubi. Yang tinatawag dito na daragangan, yung malaki. Guys, ang mga sanga po ito ng papaya na ito ay mula sa puno na pinutol ko dahil nalaman ko na kapag pinutulan ang isang puno ng papaya na hindi namumunga o lalaki ay nagiging babae daw at namumunga na. Iwan ko lang kung paano naman gawing bakla o tumboy ang papaya. Yun ang hindi ko alam. Joke lang. At ang sarap naman po ito ay tinatawag dito sa amin na tanggula. Ang bunga po ng tanggula ay kulay orange. Maliit lang ang puno ng tanggula na ito. Dati-rati maraming puno dito ng tanggula na kadalasang tinatanim ng matatanda sa mga bakod ng kanilang bahay. Pero ngayon parang nawawala na rin dito sa amin. At ito namang paso na to ay inaalisan ko ng buhangin dahil ang dating nakatanim dito ay medyo nalanta na at nabulok dahil nga siguro sa kakulangan sa dilig ng tubig o kaya sa sobra namang init ng araw kaya natuyo. At ito naman ay aking papalitan ng panibagong halaman. At ito naman po ay ginagamitan ko ng piko. Naghuhukay pa ako ng mga loam soil dito na dating pinagpabulukan ng mga compost ng bulok na dahon. At ito naman po ang puno ng tinatawag dito na pora pagulong o sigarilyas. Tinanim ko sa lata mula sa aking nursery at ngayon po ay itatransplant ko na dito sa lupa na pagtatamnan ko. Yan po, tinatanim ko at lalagyan ko po ito ng bakod na mga binali na pinutol na mga puno ng maliliit na sanga. Yan po,
Kailangan po bakuran ito para hindi po tukain o kahigi ng mga manok din rito sa nakapaligid dito sa aming likuran. At ito naman ang buhangin, taniman ng buto ng kakao sa plastic bag na pagtatamnan ko. Ang pwestong ito ay mga pinabulokang dahon at sanga ng mga puno at shrub na dito ko iniimbak. Hindi ko sinusunog, pinapabulok ko lang dito. At tamang tama, kapag bulok na, siya namang nagiging pataba at tanima. Ito nga katulad ng dati kong ginagawa. Yung pinaghukayan ko, muli ko na namang lalagyan ng panibagong mga dahon o mga sanga ng mga puno at shrub. At ito ay dahon ng anahaw at panibago na naman itong compost o panghalo sa soil o pang maging mataba. At ito na nga po ang aking pagtatamnan na tinatawag na, guys, ito naman po ang tinatawag na nursery bags. Dito ko po itatanim yung mga patutubuin kong kakao na aking itatanim. Patutubuin ko dito. At ayan nga guys, itinatanim ko na sa mga plastic nursery bags ang mga buto ng kakao. Siguro mga 1 hanggang 2 linggo uusbong na ito. Madali lang patubuin ang kakao, hindi tulad ng ibang mga buto na matatagal katulad ng anahaw. Dahil siguro mas matigas ang kanilang mga balat tulad ng pili, medyo matagal din. Pero ang kakao dahil manipis lang, katulad din ng ibang mga karaniwang buto na madali lang siyang. Hindi po talaga nakakasawa ang kapaligiran na malinis, presko ang hangin at may naririnig ka pong ibon at mga ibang klase ng kulisap. At mangyayari nga po yan sa lugar na kung saan gustong manirahan ng mga ibon, mga kulisap at maging aso po. Makakarinig po tayo ng mga ganyan maiingay. Pero kahit po maingay, nakakapagpa-presko katulad ng isip at damdamin kapag may naririnig tayong mga ibon at presko ng mga puno, halaman at magagandang bulaklak katulad ng nasa paligid. Makikita natin ang lunti ang dahon at lalo na pupunta rin tayo sa mga resort. Pero kapag wala naman po tayo sa resort, kahit nasa bahay lang tayo, nakakapagpasaya tingnan yung mga bulaklak katulad nito. Di ba po ang laki, higanting bulaklak, kulay red. Ito pong puno na to ay may bunga. Dati po nung maliliit pa kami ay kumukuha talaga kami yan, yung tinatawag na balimbing. Ito po ang puno ng tinatawag na ginger buds. Napakalaki po ng bulaklak ng ginger buds. Hindi po ito kinakain, ngunit bali ito po ay isa lang ornamental plants na pampaganda ng paligid at maganda po tingnan at presko yung dahon. Matataas ang puno ng ginger buds at mayabong. So hindi po ito pwede sa maliit na lugar na pagtatamnan. Iwan ko lang kung subukan natin gumawa na parang bonsai din. At ako naman po ngayon ay maghuhukay na gagamitin ko pa para sa iba pong pagtatamnan ko. Ilalagay ko sa mga nursery plastic bags o kahit sa lata at sa mga mineral water plastic bottle na kinukuha ko. Pero ang pinakamagandang tingnan, ang pinakamaganda kong ginagamit, pinakagusto kong gamitin yung lata, maliit na lata. Ang lata po kasi ay maganda pong pagtamnan kasi kapag matagal mo natatamnan, nabubulok pa ang lata. Kahit pagtanim mo, pag-transplant po, diretso i-transplant mo, kinakalawang ang lata hanggang sa mabulok. Pero kapag plastic po, hindi po mabubulok yan. So hindi makakabuelo yung puno ng kahoy na itatransplant natin dahil mananatili pong buo ang plastic o hindi po makakabuelo yung ugat niya sa ilalim. Ngunit kapag pulata ang gamitin natin, kinakalawang ang lata at nabubulok. Yung plastic bags naman na manipis lang, okay lang yun. Kakayaning butasin niya ng ugat sa ilalim ng puno. Ito po ang puno na itatanim ko na nakita po natin sa kanina. Yan po ang puno ng sigarilyas. At dito po ako sa aking dito po ako sa aming backyard, sa orchard. Pinag-combine na orchard at garden. Magkalapit lang po ito sa likod bahay natin na tinatawag ko na bundok. Dito lang sa aming bahay dahil malapit lang po ito.
Iba po yung inakyat ko kanina, medyo malayo-layo yun. At syempre kapag hindi po tayo nakakapunta sa iba-ibang lugar, medyo minsan naboboring. Hindi po tulad nung ako yun nasa Maynila pa na marami tayong ginagawa, marami pong dapat puntahan. Dito sa probinsya wala namang ibang pupuntahan kundi dagat, ilog, falls. Bagamat ito naman ang hinahanap ng mga nasa lungsod. Pero minsan kailangan din natin ang medyo malapit lang na pupuntahan, katulad ng garden sa likod bahay, orchard sa mga puno ng kahoy. Kasi siyempre ang panahon din, kung kulang tayo sa panahon, hindi tayo makakapunta na dun sa mas malayong lugar. So dito na muna tayo sa paligid ng ating bahay. Pero maganda talaga. Thanks for viewing.